Kapag naisip mong umalis sa trabaho mo at maghanap ng bagong oportunidad, ay siguraduhin mo muna na mas maganda ang pupuntahan mo. Huwag ka basta-basta pumili ng trabaho, lalo na kung isa ito sa mga sumusunod. May mga trabaho kasi na sobrang hirap, marumi at mapanganib. Una ay pag-usapan natin ang taxi driver. Ang pagiging taxi driver ay isang trabahong puno ng hamon at stress. Sa mga pelikula, madalas itong pinapakita bilang hindi kasing hirap ng totoong buhay. Kadalasan ang mga driver ay nagtatrabaho hanggang gabi o kahit holiday para lamang panatilihing maayos ang galaw ng lungsod. Walang gaanong pahinga dahil halos nakatali sila sa kanilang sasakyan buong araw. Ang sedentaryong nature ng trabaho kasama ang hindi tiyak na oras ng pagkain ay mapanganib sa kalusugan. Bukod pa rito, madalas silang nasa panganib tulad ng pagdaan sa mga delikadong lugar at pagsakay ng mga lasing o pasaway na pasahero. Ang ganitong klaseng stress ay nagpapabigat sa trabaho. Ang kita rin ay hindi tiyak dahil sa mataas na kompetisyon mula sa ride-sharing services at mababang tipping rate dulot ng electronic payments. Dagdag pa rito, ang mahal na gasolina at mahal na maintenance ng sasakyan ay maaaring magdulot ng pagkawala ng seguridad sa trabaho. At narito rin ang paglilinis sa imbornal. Kahit mahalaga ang trabaho nila, ang mga nagtatrabaho sa sanitation industry ay madalas hindi nabibigyan ng tamang pagkilala o pasasalamat. Karamihan sa mga naglilinis ng imbornal ay mababa ang sahod o hindi regular ang bayad. Isa itong trabahong talagang mahirap at madalas mapanganib. Ang mga sanitation workers ay naglilinis ng banyo, nag-aayos ng septic tank, imbornal, drainage system at iba pa. Isa sa mga pinakamabigat na aspeto nito ay ang manual scavenging, kung saan naglilinis sila sa mga tuyong palikuran, nag-aalis ng laman ng septic tank, nag-aayos ng sirang tubo ng imbornal at naglilinis ng release ng tren. Madalas silang direktang nakakalantad sa dumi ng tao nang walang sapat na proteksyon. Dahil dito, mas mataas ang tsansa nilang magkaroon ng nakakahawang karamdaman. Ang ganitong sitwasyon ay dulot ng kakulangan sa maayos na pasilidad, kagamitan at safety gear. Bukod sa panganib sa kalusugan ay nakakaharap din sila sa diskriminasyon at matinding kahihiyan. Karaniwan ang maraming karamdaman sa ganitong trabaho. Isa ito sa mga trabahong hindi mo gugustuhin pasukin. At narito rin ang telemarketer. Ang trabahong ito ay kilala sa pagdudulot ng maraming negatibong karanasan kaysa sa positibo. Kung full-time ka sa trabahong ito, alam mong nakakasuya ang paulit-ulit na gawain, parehong script, sales pitch at alok araw-araw. Dagdag pa, ang mga tao na tinatawagan mo ay madalas hindi natutuwa sa tawag mo na nagiging sanhi sa sakit ng ulo. Nakakapanlo mo na ibigay ang iyong buong karisma at tapang, pero salubungin ka ng inis, kawalang interes o kabastusan. Ito ang dahilan ng emosyonal na pagkabagod, pagkawala ng saya at dagdag sa sakit ng ulo. Ang madalas na pagtanggi tulad ng hindi interesado o alisin mo ako sa listahan mo ay nakakasira ng kumpiyansa. Bukod pa rito, mababa ang panimulang sahod, hindi tiyak ang oras ng trabaho at mababa ang kalidad ng buhay na nagpapahirap sa trabahong ito. At narito rin ang espesyalista sa pest control. Ang hindi kaakit-akit na mundo ng pest control ay pasok sa ating listahan. Sila ang tunay na bayani ng urban jungle, lumalaban sa mga insekto na nagdudulot ng takot at pagkasuklam sa atin. Isipin mo na araw-araw kang humaharap sa mga daga, insekto at iba pang nilalang tulad ng bedbugs, anay at ipis. Sa halip na iwasan ang madilim, marumi at masikip na lugar, ang mga pest control technicians ay nagtatrabaho sa mga ito. Ang pag-aalis ng pugad ng putakte, halimbawa ay nangangailangan ng maingat na paggalaw sa masikip at madilim na espasyo o pag-akyat sa mataas na hagdan. Kailangang maroon kang tibay na pangangatawan at tibay ng loob para magtagumpay sa trabahong ito. Hindi lamang simpleng trabaho ito, may panganib dahil sa mga insekto na nagdadala ng karamdaman. Ang anumang pakikisalamuha sa mga ito ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan ng tao. Bukod pa rito, kung hindi maingat sa paggamit ng kimikal, ay maaari itong magdulot ng masamang epekto sa kalusugan. Dagdag pa ang random na ugali ng mga insekto, kagat at mga tusok ang madalas na resulta. Ang mga kondisyon sa labas tulad ng sobrang init, lamig o halumigmig ay nagpapahirap palalo sa trabaho. At narito rin ang mga sundalo. Oo, alam natin na iginagalang natin ang ating mga sundalo at ang mga sakripisyong dinaranas nila para sa ating kalayaan. Ngunit hindi ibig sabihin nito na hindi maaaring maituring ang kanilang trabaho
bilang isa sa pinakamahirap sa mundo. Ang mga sundalo ay pinapadala sa mga lugar na hindi natin kahit kailan maiisip na puntahan para magbakasyon. Palagi nilang nararanasan ang panganib. Nakikita nila ang mga inosenteng sibilyan na napapahamak at pati na rin ang kanilang mga kaibigan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Kinakailangan nilang kayanin ang lahat ng ito. Bukod sa panganib, nagtatrabaho sila sa napakahirap na kondisyon. Madalas ay napapaligiran ng maraming katawan. Maaaring matulog sila sa putikang trench sa gitna ng taglamig. Mas lalong hirap ang idinudulot dahil sila rin ang gumagawa ng paglilinis ng dumi, pagtatapon ng mga katawan at paglilinis sa mga lugar kung saan ay may digmaan. Sa maraming bansa, sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin sila itinuturing na bayani. Kahit na maganda ang kanilang sweldo, ay madalas din silang natatakot pati na rin ang kanilang mga pamilya.